Kamusta from Canada? Tara samahan nyo ako mag-duty at magluto ng isdang pampano na nilaga o pesa at ginataan. Pahiklat ang bukas ko ng pinto at mukhang nagdikit sila dahil sa lamig. Ngayon nga ay araw ng linggo, bandang mag-aalas 5 ng hapon, papasok ako ng 3 oras lang. Maiba naman, medyo ganado ako pumasok ngayon kasi nga mag-feeling vlogger na naman ako. 10 minutes away lang from home or 10 minutes drive lang yung pupuntahan ko ngayon at madadaanan natin yung halos kalahati ng town dito. Doon sa pangatlong roundabout ako dito mag-exit. Yung tulay na yan yung pinaka-highway dito na parang NLEX at expressway sa atin. Mula doon sa pinag-exitan ko, itong gawing kanan na aking binabagtas ay ang St. Francis University. At ito ay located sa mismong town ng Antigonish ng Nova Scotia. Sabi nga ng mga residente dito, yan na halos ang nagbibigay buhay at kabuhayan dito sa town. And that is true because I used to work at Tim Hortons and during vacation and holidays, pag mga walang estudyante, napapauwi kami kaagad kahit 2 hours pa lang kaming naka-duty. Lugi ka nun agad lalo na kung magkakab ka ba papunta sa trabaho mo. Imaginein mo, luging-lugi ka na nun lalo kung magkakab ka na worth $10 tas 2 hours duty ka lang. Buti na lang 5 minutes away lang ako dun sa pinapasukan ko kaya naglalakad lang ako kaya walang kaso kung mapauwi man ako ng maaga. Hindi ka naman din minsan makareklamo kasi anong gagawin nyo nga doon? Nakatayo kayo, wala naman kayong siniserve, kawawa din naman yung employer. Itong dinadaanan ko ngayon hanggang dito sa may daan ng Tren Oriles, naalala ko noon nung may Typhoon Fiona, binahato. Yang nasa gawing kaliwayan ang St. Martha's Regional Hospital. Ito naman yung Shanex Parkland na isang retirement home, nagtrabaho din ako dyan before. Pag sa retirement or nursing home ka nagtrabaho, ikaw naman ang susuko sa schedule kasi kahit rest day mo, tatawagan ka nila. Pero syempre, kung available ka lang naman, choice mo pa rin kung papasok ka or hindi. Andito na tayo sa The Maples na isa ding retirement home. Dito nga ako papasok ng 3 hours lang. Yung pupuntahan ko dito ay able pa naman siya. Kailangan lang niya ng assistance for personal care at saka dun sa pagbibihis. Naku, may nakasalubong pa ako na Canadian dito. Naku po, mukhang mapapasabak ako sa English or baka siya yung sumuko sa English ko. Charot lang, di pa ako lalaban ante. Kumakain pa si Lola kasi nga supper time nila dito. Pero nilapitan ko siya dyan. Sabi ko, take her time kasi nandun lang naman ako sa lunch nagtsatsaa kasi libre. Sobrang palabati talaga sila dito. Simpleng hi hello lang is matutuwa ka na. Maupo muna tayo dito at samahan nyo akong maglaro ng ganda-gandahan kasi may filter. At heto na nga ang lola ko, inaya ko na siya sa loob ng kwarto niya para mabigyan ko na siya ng love and care. 7:58 na kaya pwede na akong umalis. Pinatayan ko na ng ilaw si lola at tinapon ko tong kanyang basura. Paglabas ko dito sa bandang launch area, nandito pa yung ibang residenteng matatanda. Nagpaalam pa nga sila sa akin. Ano kayang pinagchichismisan nila, no? Dahil medyo malamig nga ngayon na pagdiskitahan ko yung sarili kong hininga dyan. Buti na lang wala akong sakay, baka kasi himatayin. Joke lang no, nagtoothbrush ako bago pumasok tsaka uminom ako ng green tea and peppermint tea pampabango lalo na ang hininga. O siya, uwi na tayo. Alam nyo ba, yung Tim Hortons na yan, nag-work din ako dyan before. Fast forward na tayo, hiwain na natin tong pampano na lulutuin natin ginataan at pesa. At habang naghihiwa ako dyan, may batang nangungulit. Ano daw ginagawa ko? Cooking soup with fish. Soup? Oh. Una kong niluto ang pesa or nilagang isda. Nalagyan ko nga yan ng kamatis pero okay na yan. Hindi naman siguro magrereklamo yung isda. Dapat kasi luya at sibuyas lang. Nilagay ko na dyan yung patatas at isda. Tinakpan ko, pinakulo at nilagay ko naman yung green beans. Isunod na natin tong dahon. Hindi ko alam kung bok choy din ba ang tawag dyan. Konting kulo na lang ang kailangan dyan sa pesa at luto na yan. Naghugas na rin ako dito habang piniprito ko naman yung isdang pampano na pangginataan. Naalala ko yung kawork ko na puti noon kasi sinabi ko sa kanya na kumakain ako ng ulo ng isda lalo na yung mata. Aba, dering-deriba naman sila kasi tinatapol lang nila yun. Igisa na natin yung luya, sibuyas at bawang hanggang maging brown. Ilagay ang kalabasa at pa-brownin lang natin hanggang sa lumambot. At may batang nangungulit, kagahin ko daw siya. Inilagay ko na dito isang lata ng gata, konting tubig, yung isda, 2 sili at tinimplahan ko ng patis at konting paminta. Tatakpan ko lang to hanggang sa kumulo at tuluyang lumambot yung kalabasa. Pwede nyong i-adjust yung timpla according to your taste. Kunin mo yung usok. Dali, tikman mo yung usok. Sarap.
Lambot na yung kalabasa kaya ilalagay ko na tong green beans. Tatakpan ko lang konting kulo at ilalagay ko naman yung bok choy. Gustong gusto ko tong isdang pampano kasi napakalaman nito at napakalasa. Hindi katulad ng bangus, malasa siya pero napakatinik. Kayo ba, ano ang paborito nyong isda at anong luto ang gusto nyo dito? It's time to eat. Ang sarap nito sa bagong sinaing na kanin or kahit bahaw pa yan. O siya, paalam. Salamat sa panonood.